Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,850-58. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maging si Anthony Garrison, ang kilalang celestial alchemist mula sa supporting Sun Celestial Sect, o si Zheng Yi, ang vice sect leader ng Thousand Lives Celestial Sect, pareho nilang pinalawak ang kanilang divine consciousness sa sandaling lumabas ang 3 tableta mula sa kaldero papunta sa kamay ni Alvin. Bago pa man bumagsak ang mga tableta sa kamay ni Alvin, lubusan nilang natukoy na ang 3 tableta ay, tunay nga, overarching heaven pills. Atay sa katotohanang nagawa ni Alvin na pinuhin ang 3 tableta, ipinakita nito na hindi gaanong mataas ang kanyang tagumpay sa pag-aayos ng mga tableta. Gayunpaman, kahit na isang tableta lamang ang matagumpay niyang na-refine, sapat na ito upang patunayan na kaya niyang pinuhin ang kilalang celestial pill, ang overarching heaven pill. Samantala, ang ekspresyon ni Costello at Tadeus, ang mga pinuno ng sekta ng supporting Sun Celestial Sect at ng Thousand Lives Celestial Sect, ayon sa pagkakabanggit, ay malungkot. Kanina lang, lubos silang kumbinsido sa kanilang tagumpay. Paanong hindi magbabago ang kanilang kalooban ng parang isang switch? Kanina lang, nasa langit pa rin sila. Sa isang kisap mata lang, ibinulid sila sa impyerno. Natural lang na mahirap para sa kanila na tanggapin ito. Wala itong saysay. Mga pangkalahatang pildores para sa langit. Nagawa niya talagang pinuhin ang overarching heaven pills. Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang mga tao sa labas ng tindahan ng Tai Celestial Sect nang makita nilang napino ni Alvin ang 3 overarching heaven pills. Karamihan sa kanila ay nagtaka kung paano niya nagawang pino ang mga tableta gayong ang kanyang mga kasanayan at pamamaraan ay pangkaraniwan lamang. Totoo. Nagawa niyang pinuhin ito. Napakasama ng kanyang mga kasanayan sa pagpino, ngunit nagawa pa rin niyang pino ang isang kilalang celestial pill tulad ng overarching heaven pill. Biro ba ito? Bueno, marahil ay dahil mayroon siyang pambihirang kilalang celestial fire. Sinubukan kong iabot ang aking banal na kamalayan sa kanyang kaldero kanina. Tutal, isa akong celestial duke, ngunit hindi ko pa rin masuri ang kanyang kaldero gamit ang aking banal na kamalayan. Isang pambihirang kilalang apoy na langit. Imposible. Kung ang kanyang kilalang apoy na langit ay pambihira, hindi sana siya gumugol ng 11 oras para lang painitin ang kaldero. Bukod pa rito, halatang pagod na pagod siya matapos pinuhin ang mga tableta. Halatang nakaapekto sa kanya ang proseso. Sa sandaling ito, walang sino man ang sumagi sa isip na sadyang itinago ni Alvin ang kanyang mga kasanayan. Tutal, bata pa siya, wala pang 100 taong gulang. Kamangha-mangha na kaya niyang pinuhin ang overarching heaven pill sa edad na ito. Bukod doon, wala nang dahilan para itago niya ang kanyang mga kasanayan. Habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon kay Alvin, si Alvin ay bumantong hininga sa loob habang iniisip ang sarili, nakakahiya na ang natitirang overarching heaven pills ay kailangang masayang. Sa totoo lang, pinino ni Alvin ang 7 overarching heaven pills kahit na sinasadya niya itong pinino gamit ang mga pangkaraniwang kasanayan at pamamaraan. Gayunpaman, 3 lamang sa mga tableta ang nakolekta niya. Iniwan niya ang natitirang 4 na tableta sa kaldero, at ang mga ito ay nawasak ng 3 anyo ng Chaos Divine Flame. Hindi lamang ang Chaos Divine Flame, kundi pati na rin ang mga tabletang hindi nakolekta mula sa isang kaldero ay masisira rin ng isang celestial fire. Sana makatulong sa akin ang 4 na overarching heaven pills na isinakripisyo ko noong Alchemy Conference. Kailangan kong gawin ito para isipin ng mga tao na mababa ang success rate ko sa pagbuo ng mga pills kahit alam nilang kaya kung pinuhin ang overarching heaven pill, naisip ni Alvin sa sarili. Kailangan niyang maliitin ang kanyang lakas dahil ayaw niyang malantad ang kanyang tunay na kasanayan sa alchemy. Ang balita ng matagumpay na pagpino ni Alvin ng 3 overarching heaven pills ay walang alinlangang kakalat sa buong Alchemy City sa takdang panahon. Kailangan niyang itago ang kanyang mga kasanayan upang maakit pa rin niya ang iba pang kilalang celestial alchemists na tumaya sa kanya sa panahon ng Alchemy Conference. Halimbawa, maaari niyang gamitin ang kanyang tila mababang rate ng tagumpay upang akitin ang mga tao na makipagkompetensya sa kanya sa rate ng tagumpay ng mga refining pills.
Sinabi sa kanya ni Margus na sa panahon ng Alchemy Conference, ang mga tao ay maglalaban-laban sa maraming iba't ibang bagay tulad ng bilis ng pag-init at rate ng tagumpay ng mga refining pills. Walang hanggan ang mga posibilidad. Kaya naman, mas makabubuti para sa kanya na maliitin ang kanyang mga kasanayan. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, tumingin siya kina Costello at Thaddeus bago sinabi ng may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, pinuno ng Sekta Crest, pinuno ng Sekta Dolan, salamat sa Celestial Method at Divine Ability. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, isang nakamamatay na galit ang sumibol sa puso ni Costello at Thaddeus. Sa kasamaang palad, kinailangan nilang pigilan ito. Nag-iingat sila kay Stanley, ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect. Bagamat ang kanilang mga cultivation base ay katulad ng kay Stanley kung saan silang lahat ay 8 trigrams Celestial Duke, si Stanley na mas matanda sa kanila ay mas malakas pa rin kaysa sa kanila. Kahit na magsanib puwersa silang dalawa, hindi sila sigurado kung matatalo nila si Stanley. Bukod doon, hindi nila matiis na ipahiya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbawi sa kanilang mga salita at pagsira sa postahan na kanilang napagkasundoan. Bago pa man bumalik sa dati ang katinoan ni Costello, tiningnan ni Thaddeus si Alvin ng mabuti at sinabing, Master Darfield, sa wakas ay naipakita mo na ang iyong mga nakatagong kasanayan. Tama si Senior Stanley. Tunay kang karapat-dapat maging Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect. Kasabay nito, kumuha siya ng Memory Celestial Talisman at inihagis ito kay Alvin. Malinaw na ang Memory Celestial Talisman ay naglalaman ng double trait offensive movement na Duke Grade Divine Ability mula sa Thousand Lives Celestial Sect. Habang inaabot ito ni Alvin para kunin, lumingon si Thaddeus at walang tonong sinabi kay Zheng Yi, pangalawang pinuno ng sekta na si Tanner, Terra na. Kahit na sinubukan niyang pigilan ang kanyang galit, mahahalata pa rin ang bahid ng lamig sa tila walang pakialam niyang tono. Opo, pinuno ng sekta, mabilis na sagot ni Zheng Yi. Natural lang na naramdaman niya ang galit ni Thaddeus. Si Thaddeus, na bihirang magalit, ay labis na nagalit sa sandaling ito. Mabilis niyang sinundan si Thaddeus na nagsimula ng maglakad palayo. Ngayong nakaalis na si Zheng Yi, natural na sumunod din ang kanyang mga disipulong lalaki at babae. Ang disipulong lalaki, si Glade, ay tumingin kay Alvin bago ito umalis. Ang paghamak sa kanyang mga mata ay tuluyang nawala habang nakatingin siya kay Alvin ng may pag-iingat at takot. Kung tutusin, hindi mahalaga kung ang isang kilalang Celestial Alchemist na kayang pinuhin ang overarching Heaven Pill ay malakas o mahina. Hanggat nais ng kilalang Celestial Alchemist na pumatay ng isang tao, maraming mga makapangyarihang tao ang magsisikap na makakuha ng pabor at pumatay para sa kanya. Siya. Talaga bang wala pa siyang 100 taong gulang? Naguluhan si Glade. Mahirap para sa kanya na tanggapin na ang isang batang wala pa sa 100 taong gulang ay isang kilalang Celestial Alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching Heaven Pill. Masunaring humiwalay ang mga tao sa mga gilid upang magbigay daan para sa mga tao mula sa Thousand Lives Celestial Sect. Sandali silang natahimik at nagpatuloy lamang sa kanilang mga pag-uusap nang mawala sa paningin nila ang mga tao mula sa Thousand Lives Celestial Sect. Tunay ngang humanap ng lana ang mga taga-Thousand Lives Celestial Sect pero umuwing naggugupit. Hindi lang nila nabigong makuha ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities ng Tai Celestial Sect, nawala pa nga nila ang kanilang Duke Grade Divine Ability. Bagamat isa lamang itong Divine Ability, ang Thousand Lives Celestial Sect ay nawala ng isang pambihirang Divine Ability. Isa itong Double Trait Duke Grade Divine Ability. Naglalaman ito ng parehong offensive at defensive divine abilities. Iwan na muna natin iyan sa ngayon. Tingnan mo ang supporting Sun Celestial Sect. Sa tingin ko, gusto nang patayin ni Sect Leader Crest si Master Garrison ngayon, di ba? Kung ako ang tatanungin, sa tingin ko ay hindi niya dapat sisihin si Master Garrison. Tutal, walang sino man ang umaasa na ang isang binata na wala pang 100 taong gulang ay may kakayahang pinuhin ang overarching Heaven Pill. Naramdaman ni Anthony na ang tingin ng lahat ay nakatuon sa kanya at kay Costello. Natural lang na narinig din niya ang kanilang mga sinabi. Maingat niyang tiningnan si Costello ngunit sinalubong siya ng malamig na mga mata ni Costello. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at dali-dali siyang nagpadala ng voice transmission kay Costello upang magpaliwanag.
Sect leader, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko talaga alam kung paano niya nagawang pinuhin ang overarching heaven pills gayong hindi pa siya umaabot sa edad na 100. Taliwa sa kanyang sinabi kay Costello, sa loob-loob niya, naiinis siya sa tingin ni Costello, hindi ako ang tanging mananagot sa bagay na ito. Kung ayaw mong tumaya, hindi kita mapipilit kahit gaano ko pa subukan. Mukhang dapat akong umalis sa Sun Supporting Celestial Sect pagkatapos ng Alchemy Conference. Mabuti na lang at hindi nabasa ni Costello ang nasa isip ni Anthony. Kung hindi, baka napatay na niya si Anthony sa sobrang galit. Alam niyang hindi lubos na makatwiran ang galit niya kay Anthony. Kaya naman, sumagot siya sa pamamagitan ng voice transmission, Master Garrison, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi lang ikaw ang dapat sisihin sa kanya. Sa kasamaang palad, nanatiling naiinis si Anthony at hindi pinansin ang mabuting intensyon ni Costello at hindi isinapuso ang mga salita ni. Pagkaraan ng maikling sandali, sinabi ni Costello, Master Darfield, masyado kang mapagkumbaba. Pagkatapos, ipinasa niya kay Alvin ang isang Memory Celestial Talisman na naglalaman ng Offensive-Defensive Duke Grade Celestial Method ng Supporting Sun Celestial Sect. Kasabay nito, nagpadala siya ng voice transmission kay Alvin, Master Darfield, bakit hindi mo isaalang-alang ang pagsali sa Supporting Sun Celestial Sect pagkatapos ng Alchemy Conference? Ang Supporting Sun Celestial Sect ay mas malakas kaysa sa Taiyi Celestial Sect. Mayroon pa kaming 9 Palaces Celestial Duke. Kung handa kang sumali sa amin, handa ka ring gawin ng Supporting Sun Celestial Sect na aming Chief Celestial Alchemist. Sa katunayan, tutuparin namin ang bawat kahilingan mo hanggat kaya namin. Nang marinig ang mga salita ni Costello, hindi sumagot si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Sa halip, hayagan niyang sinabi, pinuno ng Sekta Crest, sinabi mo bang kung sasali ako sa Supporting Sun Celestial Sect, tutuparin ng sekta ang lahat ng aking kahilingan hanggat kaya ng sekta. Master Darfield, ikaw. Natural lang na hindi inaasahan ni Costello na ipapakita ni Alvin ang lahat. Namula ang mukha niya dahil sa kahihiyan, at nandilim ang ekspresyon ng mukha niya. Kasabay nito, naramdaman niya ang matalim na titig ni Stanley. 2,851. Tama. Nagdilim ang ekspresyon ni Costello, ang pinuno ng sect ng Supporting Sun Celestial Sect, nang makita niya ang malamig na titig ni Stanley, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect. Ngayong nabunyag na siya, wala na siyang magagawa kundi magpatuloy. Sinabi niya kay Alvin, tama. Kung handa kang sumali sa Supporting Sun Celestial Sect at maging Celestial Alchemist ng aming sect, tutugunan ng aming sect ang bawat kahilingan mo hanggat kaya namin. Dahil ipinahayag na ni Alvin ang kanyang intensyon, hindi na niya kailangang itago pa ang kanyang intensyon. Dahil nasaktan na niya si Stanley, hindi na maaaring lumala pa ang sitwasyon. Bukod dito, ang isang Celestial Alchemist tulad ni Alvin ay isang talento, isang mahalagang asset. Malamang na isa lamang siyang pansamantalang revered elder ng Taiyi Celestial Sect. Hindi maaaring pigilan ni Stanley ang kalayaan ni Alvin at pigilan ang pag-alis ni Alvin. Walang makapagsalita kahit pahayagang imbitahan ni Costello si Alvin na sumali sa kanyang sekta. Sa pinakamarami, sasabihin ng mga tao na pinahahalagahan niya ang mga taong may talento. Costello. Sigaw ni Stanley habang nakatitig ng masama kay Costello, kawalang galang at hindi nararapat para sa iyo na kunin ang talento ng aking Taiyi Celestial Sect sa ilalim ng aking ilong. Nang marinig iyon, pumarap si Costello kay Stanley at sinabing, Senior Stanley, may kasabihan nga, pinipili ng mga ibon ang pinakamagandang puno para damapo. Kung talagang balak ni Master Darfield na manatili sa Taiyi Celestial Sect, kahit ano pa ang sabihin ko o anumang benepisyo ang ibigay ko, hindi pa rin siya sasali sa aking Supporting Sun Celestial Sect. Kung magdesisyon siyang sumali sa aking sekta, nangangahulugan lamang ito na hindi siya binibigyan ng sapat na tulong ng Taiyi Celestial Sect para manatili siya. Pagkatapos, humarap siya kay Alvin at sinabing may bahagyang ngiti, Master Darfield, nasabi ko na ang aking alok, mayroon ka pa bang nais idagdag dito? Sumulyap si Alvin kay Costello bago inilipat ang tingin, hindi ako natutuwa kay Master Garrison ng Supporting Sun Celestial Sect mo. Nang marinig ito, si Anthony, ang kilalang Celestial Alchemist mula sa Supporting Sun Celestial Sect,
na nakatayo sa tabi ni Costello ay matamang tinitigan si Alvin na parang gusto niyang punitin si Alvin sa 1,000,000 piraso. Bago pa man ibunyag ni Alvin ang kanyang kakayahang pinuhin ang overarching heaven pill, hinahamak na lamang niya si Alvin. Ngayong nakita na niya ang mataas na likas na talento ni Alvin sa alchemy, alam niyang may magandang kinabukasan si Alvin. Natural, hiniling niya na sana ay mamatay na lang si Alvin. Kung hindi, kapag umangat ang ranggo ni Alvin mamaya, baka maghanap ng gulo si Alvin sa kanya. Bilang isang mapaghiganting tao, natural na inakala niyang katulad niya si Alvin. Hindi niya alam na wala talagang pakialam si Alvin sa kanya. Sa paningin ni Alvin, siya lamang siyang payaso. Nakita ni Alvin ang nakamamatay na kislap sa mga mata ni Anthony kaya sinabi niya, bakit hindi mo patayin siya para sa akin? Whoosh! Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Anthony nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin. Hindi niya inaasahan na hihilingin ito ni Alvin bilang bahagi ng kanyang kondisyon upang sumali sa Supporting Sun Celestial Sect. Matagal na siyang nasa Supporting Sun Celestial Sect. Batay sa kanyang pagkakaintindi kay Costello, tiyak na hindi mag-aatubiling patayin siya ni Costello kung nangangahulugan ito na sasali si Alvin sa Supporting Sun Celestial Sect. Matigas niyang tinitigan si Costello, nakataas ang kanyang mga alerto. Handa siyang pasabugan ang kanyang kitang-kitang celestial fire kung kinakailangan. Imposible. Mariing sabi ni Costello, si Master Garrison ay isa sa mga iginagalang na elder ng Supporting Sun Celestial Sect. Poprotektahan siya ng Supporting Sun Celestial Sect at hinding-hindi siya sasaktan. Pasensya na, pero hindi ako papayag dito. Pakiusap, humiling ka ulit, Master Darfield. Kalimutan mo na yan. Wala akong balak na pilitin ka. Bahagyang ngumiti si Alvin. Sa kabilang banda, nagulat na nakatitig si Anthony kay Costello. Hindi niya inaasahan na kakampihan siya ni Costello. Binago nito ang kanyang pananaw kay Costello. Sa katunayan, medyo naantig siya rito. Nakaramdam pa siya ng pagkakasala nang maisip niya kung paano niya pinaplanong umalis sa Supporting Sun Celestial Sect pagkatapos ng Alchemy Conference. Dahil dito, binawasan niya ang kanyang depensa at hindi na niya pinanatili ang kanyang koneksyon sa kanyang kilalang Great Celestial Fire para pasabugan ito sa anumang oras. Tuso si Alvin, ang pinuno ng sekta. Noong una, umakto siyang parang hindi niya kayang pinuhin ang overarching heaven pill para linlangan tayo. Tumingin si Anthony kay Costello at sinabing, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Hindi lamang si Alvin at ang mga mula sa Taiji Celestial Sect ang natigilan, kundi pati na rin ang mga tao nang marinig nila ang mga salita ni Anthony. Una sa lahat, hindi sinasadyang gumawa ng kahit ano si Alvin. Ang kanilang sariling kamangmangan ang nagtulak sa kanila na isipin na ang isang taong wala pang 100 taong gulang ay hindi kayang pinuhin ang overarching heaven pill. Alam ko. Tumanggaw si Costello at ngumiti kay Anthony. Master Garrison, huwag kang mag-alala. Hindi ka basta-basta itatapon ng Supporting Sun Celestial Sect para sa isa pang kilalang celestial na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pill. Salamat, pinuno ng sekta. Dali-daling yumuko si Anthony habang nagpapasalamat kay Costello. Habang nakayuko siya, hindi niya napansin ang malamig na kislap na sumilay sa mga mata ni Costello. Swoosh! Sa loob lamang ng isang iglap, dalawang sinag ng kulay abong liwanag ang sumilay mula sa mga mata ni Costello bago ito nagsama at naging anyo ng isang anino na parang agila. Putok! Bago pa man ituwid ni Anthony ang kanyang likod, damapo sa kanya ang anino. Sa panlabas na anyo, tila wala itong anumang pinsala sa kanya. Gayunpaman, malinaw na nakita ng mga celestial doke na naruroon sa pinangyarihan ang malaagila na anino naglaho sa katawan ni Anthony. Isa itong atake sa kaluluwa. Nanlaki ang mga mata ni Stanley sa gulat. Pinatay talaga ni Costello si Anthony para kay Master Darfield. Putok. Sa loob lamang ng isang segundo, bumagsak si Anthony sa lupa kasabay ng isang malakas na pagbagsak. Ang kanyang katawan ay nanigas na parang isang estatwa. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa lupa ay napakalakas dahil sa sobrang tahimik ng paligid. Natigilan ang lahat sa biglaang pagbabago ng pangyayaring ito. Ang pinuno ng sekta ng Supporting Sun Celestial Sect ay talagang mabangis. Noong una, karamihan sa mga nanood ay nalito.
Gayunpaman, sa paliwanag ng ilan sa mga Celestial Duke, nalaman nila ang nangyari. Sa sandaling ito, karamihan sa kanila ay tumingin kay Costello ng may takot at pag-iingat. Ginugulo ni Anthony ang Tai Celestial Sect ng walang dahilan at naging dahilan upang mawala sa supporting Sun Celestial Sect ang isa sa kanilang mahahalagang Duke Grade Celestial Method. Dahil isa lamang siyang pansamantalang revered elder ng sekta, nabawasan ng kalahati ang kanyang parusa. Binigyan ko siya ng madaling kamatayan. Paliwanag ni Costello habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa kanya. Bilang pinuno ng sect ng supporting Sun Celestial Sect, tiyak na hindi siya hanggal. Kung hayagang sinabi niyang pinatay niya si Anthony dahil sa kahilingan ni Alvin, tiyak na magkakaroon siya ng napakasamang reputasyon. Iisipin ng lahat na siya ay kasuklam-suklam at walang moralidad sa paghahangad ng mga benepisyo. Sino ang maglalakas loob na sumali sa supporting Sun Celestial Sect bilang isang pansamantalang revered elder noong panahong iyon? Upang maiwasan ang pagkakaroon ng masamang reputasyon, pinatay niya si Anthony sa kadahilanang nagkasala si Anthony sa supporting Sun Celestial Sect. Sinabi ni Costello kay Alvin, Master Darfield, dahil napatay ko na si Master Garrison, umaasa akong tutuperin mo ang iyong pangako at sasali ka sa supporting Sun Celestial Sect. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng voice transmission kay Alvin. Ang kanyang voice transmission ay ibang-iba sa kanyang hayagang sinabi. Nang marinig ang voice transmission ni Costello, hayagang sumagot si Alvin, pinuno ng Sekta Crest, bakit mo ako pinadalhan ng voice transmission na nagsasabing pinatay mo si Anthony para sa akin gayong sinabi mo lang sa lahat na pinatay mo siya dahil siya ang dahilan ng pagkawala ng Duke Grade Cultivation Method ng supporting Sun Celestial Sect. Tiningnan ni Costello si Alvin nang may intensyong pumatay habang sinasabi sa pamamagitan ng voice transmission, Master Darfield, huwag mong subukang magkunwaring tanga. Kung hindi dahil sa iyo, sa tingin mo ba ay papatayin ko si Master Garrison na isang kilalang Celestial Alchemist? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, walang pakialam na sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, Sect Leader Crest, makukumbansi mo pa rin akong sumali sa supporting Sun Celestial Sect kung hayagang aaminin mong pinatay mo si Master Garrison para sa akin. Master Darfield, may gusto ka bang makuha mula sa wala? Malamig ang boses ni Costello. Parang anumang oras ay aatake na siya. Sinusubukang makakuha ng isang bagay mula sa wala. Patuloy na sinabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, saan nanggaling iyon. Leader ng sect na si Crest, kung nahihiya kang sabihin ito, may magagawa ako para sa iyo. Alvin, kung maglalakas loob kang magsalita muli, hahabulin ka ng supporting Sun Celestial Sect hanggang sa mamatay ka. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni na ginugulo siya ni Alvin. Huminga siya ng malalim para kumalma bago niya sinabi, Senior Stanley, binabati kita sa pagkakaroon ng isang kahangahangang prominenteng Celestial Alchemist tulad ni Master Darfield sa inyong sekta. Column. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis, umakto na parang wala siyang itinatago. Hindi na siya hayagang nagsalita pa kay Alvin. Matapos lumingon si Costello Crest, walang nakakita sa kanyang mga mata na kumikislap ng mapang asar. Nagpadala siya ng huling voice transmission kay Alvin bago ito umalis, Alvin, hindi ko hahayaang matapos ang bagay na ito. 2,852. Hindi sineryoso ni Alvin ang banta ng pinuno ng sekta ng supporting Sun Celestial Sect, si Costello Crest. Hindi naman ito ang unang beses na pinagbantaan siya. Kung matatakot siya sa tuwing pinagbabantaan siya, matagal na sana siyang namatay. Sa anumang kaso, ang mga ginawa ni Costello ay nagturo sa kanya ng isang aral. Maliban kung ang isang tao ay may mataas na halaga, ang buhay ng isang tao ay palaging nakataya at nasa awa ng iba. Napansin ni Alvin ang balak na pumatay sa mga mata ni Anthony, ang dating KIL Alchemist ng supporting Sun Celestial Sect, kanina. Alam niyang ang pagpapabiye kay Anthony ay magdudulot lamang ng problema sa hinaharap. Dahil dito, hindi niya inaasahan na walang awang papatayin ni Costello, ang sect leader ng supporting Sun Celestial Sect, si Anthony sa kanyang kahilingan. Tutal, ang pagpatay kay Anthony ay makakaapekto sa reputasyon ni Costello. Dahil madaling baliwalain ng supporting Sun Celestial Sect ang buhay ng isang pansamantalang revered elder, natural lang na magagawa nila ulit ang pareho sa hinaharap.
Dahil dito, sino ang maglalakas loob na sumali sa supporting Sun Celestial Sect? Gayunpaman, ikinagulat ni Alvin ang tuso at kalupitan ni Costello. Nakaisip pa nga si Costello ng plano at dahilan para bigyang katwiran ang pagpatay niya kay Anthony. Alam ni Alvin na natatakot si Costello na pasabugin ni Anthony ang kanyang kilalang Celestial Fire kaya sinasadyang pakalmayin at siguruhin ni Costello kay Anthony na bawasan ang kanyang depensa. Pagkatapos, mabilis na pinatay ni Costello si Anthony nang mahina na ang depensa ni Anthony. Natural lamang para kay Costello na maging maingat. Kung pasabugin ni Anthony ang kanyang kilalang Great Celestial Fire, sa ganoong kalapit na distansya, kahit ang mga makapangyarihang tulad ni Costello ay malalagay sa matinding panganib. Base sa kung gaano kabangga si Costello, sino ang nakakaalam kung kailan niya ako isasakripisyo para sa ikabubuti ng supporting Sun Celestial Sect kung talagang sasali ako sa sekta. Alam na alam ito ni Alvin kaya hindi niya kailanman naisip ang sumali sa supporting Sun Celestial Sect. Bukod pa rito, hindi siya isang taong mahilig sa magandang panahon. Dahil sumali siya sa Taiyi Celestial Sect, hindi niya iiwan ang Taiyi Celestial Sect hanggat hindi siya inaapi o inaabuso ng Taiyi Celestial Sect. Umalis na siya. Napakadeterminado talaga ng sect leader ng supporting Sun Celestial. Hindi man lang siya nag-atubiling patayin si Anthony, isang kilalang Celestial Alchemist, dahil lang sa panggugulo niya sa supporting Sun Celestial Sect. Sa tingin ko ay may higit pa riyan. Posibleng pinatay niya si Master Garrison para kay Master Darfield ng Taiyi Celestial Sect, tama ba? Gayunpaman, tila hindi rin ito malamang. Kung hindi, sasali sana si Master Darfield sa supporting Sun Celestial Sect, at hindi aalis ng mag-isa si Sect Leader Crest. Malamang napakadeterminado niya lang sa pagsunod sa mga patakaran ng sekta. Dahil hindi alam ng mga tao ang boses ni na Alvin at Costello, karamihan sa kanila ay nag-isip na si Costello ay talagang istrikto at pinatay si Anthony dahil sa paglabag sa patakaran ng supporting Sun Celestial Sect. Dahil dito, ang ginawa ni Costello ay hindi negatibong nakaapekto sa kanya at sa supporting Sun Celestial Sect. Sa katunayan, naisip ng mga tao na patas si Costello at ang supporting Sun Celestial Sect. Hindi man lang sila nag-atubiling parusahan ang isang pansamantalang revered elder na isang kilalang Celestial Alchemist. Hindi lahat ng sekta ay magagawa iyon. Tutal, ang mga kilalang Celestial Alchemist ay lubos na kagalang-galang. Sa kasaysayan ng 6 na timog silangang rehiyon, ang supporting Sun Celestial Sect ang tanging sekta na ganito kadeterminado sa parusa nito. May kaunting tao na nag-isip na hindi karapat-dapat mamatay si Anthony, ngunit ang kanilang mga tinig at opinyon ay natabunan ng nakararami. Si Stanley, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, ay nabuhay ng napakatagal. Natural lang na napapansin niya ang mga kilos ni Costello. Nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission, Master Darfield, pinatay ni Costello si Anthony para akitin ka sa kanyang sekta, hindi ba? Sa katunayan, medyo nag-aalala siya kanina na baka pumayag si Alvin na sumali sa supporting Sun Celestial Sect matapos patayin ni Costello si Anthony. Gayunpaman, kahit na tila kalmado si Costello nang umalis siya, alam niyang galit na galit si Costello. Dahil dito, alam niyang nabigo si Costello na makuha si Alvin. Tama ka, matandang ninuno, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, inimbitahan niya akong sumali sa supporting sect at sinabi sa akin na pinatay niya si Anthony tulad ng hiniling ko sa pamamagitan ng voice transmission. Gayunpaman, sinabi ko sa kanya na sasali lamang ako sa kanyang sekta kung hayagan niyang aaminin na pinatay niya si Anthony para sa akin. Ayaw niyang gawin iyon kaya hanggang doon na lang. Isang malapad na ngiti ang makikita sa mukha ni Stanley habang sumasagot siya sa pamamagitan ng voice transmission, syempre, hindi niya aaminin. Bagamat isa kang kilalang Celestial Alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pill at may magandang kinabukasan, para kay Costello, mas mahalaga ang kanyang reputasyon at ang reputasyon ng supporting Sun Celestial Sect. Pagkatapos noon, naging seryoso ang kanyang tono habang sinasabi, gayunpaman, Master Darfield, tiyak na isisi sa iyo ni Costello ang lahat ng nangyari sa aksidente ngayon. Lumikha ka lang ng alitan sa pagitan mo.
Walang pakialam na sumagot si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Bueno, sinabi niya na hindi niya hahayaang dumaan ang bagay na ito sa voice transmission bago siya umalis. Hindi niya ba hahayaang matapos ang bagay na ito? Pangiinis ni Stanley. Pagkamatay lang ito ng isang kilalang celestial alchemist, ngunit umaarte siyang parang pinatay ang kanyang mga magulang. Kahit na siya ang sect leader ng supporting Sun Celestial Sect, kailangan pa rin niyang dumaan sa akin at sa Tai Celestial Sect kung gusto kanyang mapunta. Ang kanyang mga salita ay natural upang panatagin si Alvin. Master Darfield, mula ngayon, mas makabubuti kung hindi ka lalayo sa akin. Sige. Tumanggaw si Alvin. Samantala, ang mga tao mula sa Thousand Leaves Celestial Sect ay hindi naghiwa-hiwalay pagkarating sa kanilang pansamantalang tirahan sa Alchemy City. Lahat sila ay nagtipon sa patio ng tirahan kasama si Thaddeus, ang pinuno ng sect ng Thousand Leaves Celestial Sect. Nang walang anumang pag-aalinlangan, agad na humingi ng tawad si Zheng Yi, ang vice-sect leader ng Thousand Leaves Celestial Sect, pagpasok pa lang nila sa looban. Pinuno ng sekta, ako ang may kasalanan sa insidente ngayon. Pakiusap parusahan mo ako. Pangalawang pinuno ng sekta, Tanner, hindi lang ikaw ang may kasalanan ngayon. Umiling si Thaddeus bilang tugon sa paghingi ng tawad ni Zheng Yi. Kung hindi lang ako naging pabaya, hindi sana nawala sa atin ang Duke Grade Divine Ability. Naningkit ang kanyang mga mahabang sinasabi, walang umasa na si Alvin, isang batang wala pang 100 taong gulang, ay magiging isang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang isang top tier na celestial pill tulad ng overarching heaven pill. Nakahinga ng maluwag si Zheng Yi nang marinig ang mga sinabi ni Thaddeus. Tila walang balak si Thaddeus na sisihin siya. Dali-dali niyang sinabi na inulit ang mga sinabi ni Thaddeus, oo. Sino ang mag-aakala na ang isang taong wala pang 100 taong gulang ay may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pill? Ipinakita sa atin ang nangyari ngayon na hindi natin dapat maliitin ang sinuman. Palaging may isang taong mas magaling pa. Sabi ni Thaddeus. Pinuno ng sekta. Sandaling kumislap ang mga mata ni Zheng Yi nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Dapat ba nating imbitahan si Alvin na sumali sa Thousand Leaves Celestial Sect? Tutal, mas malakas tayo kaysa sa Tai Celestial Sect. Sigurado akong alam niya mas makabubuti para sa kanya na sumali sa atin kaysa manatili sa Tai Celestial Sect. Nagniningning ang kanyang mga mata nang magsalita siya. Pagkatapos magsalita ni Zheng Yi, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang lalaking disipulo, si Glade. Nasaktan niya si Alvin kanina. Mas mabuti sana kung mananatili si Alvin sa Tai Celestial Sect, ngunit kung sasali si Alvin sa Thousand Leaves Celestial Sect, tiyak na maghihiganti si Alvin mula sa kanya. Kung talagang balak ni Alvin na maghiganti mula sa kanya, sigurado siyang hindi mapipigilan ng kanyang Panginoon, si Zheng Yi, si Alvin. Sa katunayan, maaaring magkusa pa nga ang kanyang Panginoon na ipadala siya kay Alvin. Alam na alam niya ang ugali ng kanyang Panginoon. Gagawin ng kanyang Panginoon ang lahat para sa sekta. Lalo na't isa lamang siyang disipulo, isasakripisyo pa nga ng kanyang Panginoon ang kanyang sarili para sa sekta. Taliwas kay Zheng Yi na nasa sabik, na natiling walang pakialam si Thaddeus sa mungkahi ni Zheng Yi. Pangalawang pinuno ng sekta, Tanner, sa palagay mo ba ay sumali si Master Darfield sa Tai Celestial Sect para sa mga benepisyong maibibigay sa kanya ng Tai Celestial Sect? Pipiliin ba niyang sumali sa Tai Celestial Sect kung ang hangad niya ay mga benepisyo? Bilang isang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pill kahit wala pa siyang 100 taong gulang, kung gugustuhin niya, tatanggapin siya kahit sa pinakamalakas na sekta ng 6 na timog silangang rehiyon, ang Profound Heaven Celestial Sect. Imposibleng sumali siya sa ating Thousand Leaves Celestial Sect. Malinaw na mas makatuwiran at mas matalino si Thaddeus kaysa kina Zheng Yi at Costello. Natahimik sandali si Zheng Yi. Tila tama si Thaddeus. Nang marinig ang mga salita ni Thaddeus, si Glade, na nakatayo sa likuran ni Zheng Yi, ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa ginhawa. Sa pansamantalang tirahan ng Thousand Spiders Celestial Sect sa Alchemy City.
Ang insidente sa labas ng tindahan ng Taiyi Celestial Sect ay kumalat na parang apoy sa Alchemy City. Natural lamang na kumalat din ito sa Thousand Spiders Celestial Sect. Siya. Nagawa niya talagang pinuhin ang overarching Heaven Peel. Sister Crystal. Tama ka. Matapos marinig ang taong nagkukwento tungkol sa pangyayari, si Lena, ang disipulo mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect, ay tumingin kay Crystal ng may gulat. Tama. Bagamat inaasahan na ni Crystal ang resultang ito, medyo nabigla pa rin siya. Ang binata na nakasuot ng lila na wala pang 100 taong gulang ay isang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching Heaven Peel. 2,853. Si Belinda na nakatayo sa gilid ay nanatiling tahimik, ngunit samot-saring emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Maya-maya, bumantong hininga siya na parang may naalala. Lumabo rin ang kanyang mga maningning na mata. Samantala, maraming katulad na talakayan ang maririnig sa Alchemy City of the Barren Land. Hoy, narinig mo ba na ang Taiyi Celestial Sect ay nagpapadala ng isang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching Heaven Peel para dumalo sa Alchemy Conference? Ang Taiyi Celestial Sect. Ang Taiyi Celestial Sect mula sa kaparangan. Ang isang kilalang celestial alchemist na may ganitong mga kasanayan ay lubos na igagalang sa buong 6 na timog silangang rehiyon at sa Southern Heaven Territory. Ano ang ginagawa ng isang taong tulad niya sa Taiyi Celestial Sect? Paano ko malalaman? Sa bagay, hindi naman yan ang nakakagulat. Ang nakakagulat pa ay wala pa palang 100 taong gulang ang kilalang celestial alchemist. Hindi pa ba 100 taong gulang? Nagbibiro ka ba? Nakakagulat na ang isang taong wala pa sa 100 taong gulang ay naging isang kilalang celestial alchemist, lalo na ang kakayahang pinuhin ang overarching Heaven Peel. Ito ang totoo. Maraming tao ang personal na nakasaksi sa kanyang pagpino ng overarching Heaven Peel. Hindi nagtagal at nakilala ang pangalan ni Alvin sa Alchemy City. Halos 70% ng mga tao sa lungsod ang nakakakilala sa kanya. Tanging ang mga nasa closed-door cultivation lamang ang hindi pa nakakaalam tungkol sa kanya. Si Alvin, ang punong celestial alchemist ng Taiyi Celestial Sect, ay isang kilalang celestial alchemist na wala pang 100 taong gulang ngunit may kakayahang pinuhin ang kilalang celestial peel, ang overarching Heaven Peel. Ang kanyang likas na talento sa alchemy ay talagang nakakagulat. Sa pansamantalang tirahan ng Profound Heaven Celestial Sect sa Alchemy City. Nang matanggap ang balita na matagumpay na napino ni Alvin ang overarching Heaven Peel, si Rodel, ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect, ay hindi makapaniwala. Agad siyang nagalit. Ano? Ang batang iyon mula sa Taiyi Celestial Sect na wala pang 100 taong gulang ay talagang pino ang overarching Heaven Peel. Imposible. Wala pa siya sa 100 taong gulang. Kahit na mapalad siyang makakuha ng isang kilalang celestial fire, hindi siya dapat magkaroon ng kasanayan para pino ang isang top-tier peel tulad ng overarching Heaven Peel. Pekeng balita. Talagang peke ang balita. Matagal na niyang hinihintay na ipahiya ng Taiyi Celestial Sect at ni Alvin ang kanilang mga sarili. Sino ang mag-aakala na nagawa nilang pino ang overarching Heaven Peel? Nakilala ni Rodel si Alvin, at natiyak niya na si Alvin ay wala pang ang 100 taong gulang. Hindi maisip na ang isang taong wala pang ang 100 taong gulang ay may kakayahang pinuhin ang overarching Heaven Peel. Ayaw niyang maniwala rito kaya nagpadala siya ng ilang tauhan upang imbestigahan ang katotohanan ng balita. Sa kasamaang palad, matapos makumpirma na totoo ang balita, wala na siyang ibang nagawa kundi paniwalaan ito. Hindi maganda ang ekspresyon ng kanyang mukha nang makumpirma niyang totoo ang balita. Paano naging napakaswerte ng Taiyi Celestial Sect na makakuha ng isang mahuhusay at kilalang celestial alchemist na tulad ng binata? Hindi nakakapagtaka na napaka-arrogant niya. Lumalabas na isa siyang lubos na bihasang celestial alchemist, isang henyo na celestial alchemist. Wala pa siyang 100 taong gulang pero kaya niyang pinuhin ang overarching Heaven Peel. Alam na alam ni Rodel na ang isang henyo ay lubos na igagalang ng kanyang ama. Kung papayag si Alvin, tatanggapin pa nga ng kanyang ama si Alvin sa Profound Heaven Celestial Sect ng bukas ang mga braso. Sa oras na iyon, hindi niya kayang masaktan si Alvin.
Kumislap ang kanyang mga mata habang iniisip niya ang sarili, hindi mahalaga kung ikaw ay isang henyo sa alchemy at kayang pinuhin ang overarching heaven peel. Ako, si Rodel, ang makakakuha ng babaeng iyon. Sa pansamantalang tirahan ng Compassionate Celestial Traveler Sect sa Alchemy City. Alvin. Parang pamilyar ang pangalan. Narinig din ng sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect ang balita ngayon. Napaisip siya sa sarili, saan ko na ba narinig ang pangalang ito dati? Sigurado akong narinig ko na ang pangalan ng Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect dati. Sa puntong ito, hindi pa rin niya maisip kung bakit pamilyar sa kanya ang pangalan ni Alvin ay dahil sa pagpapadala niya sa kanyang nasasakupan upang manghuli at pumatay dito noon. Narinig na niya ang pangalang Alvin matapos bumalik ang kanyang nasasakupan upang iulat na nabigo siya sa misyon. Si Alvin ay walang iba kundi ang lalaking kumuha ng pagkabirhen ng kanyang pamangkin. Natural lamang, isa siya sa iilang tao sa Compassionate Celestial Traveler Sect na nakakaalam na si Belinda ay kanyang tunay na pamangkin. Bagamat alam ng lahat ng nasa Compassionate Celestial Traveler Sect na pinapabore ng kanilang sect leader si Belinda, inakala nilang ito ay dahil sa mataas at pambihirang likas na talento ni Belinda. Walang mag-aakala na kahit karaniwan lamang ang talento ni Belinda, papaboran pa rin siya ng sect leader dahil sa kanilang magkadugo. Gayun din, ang mga pansamantalang tirahan ng iba pang nangungunang sekta ng 6 Southeastern Region ay nagkagulo rin. Walang sino man ang umasa na isang henyo at kilalang celestial alchemist na wala pang 100 taong gulang na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven peel ay lilito bago magsimula ang alchemy conference. Napakaganda ng kinabukasan ng binatang ito. Walang duda na ang kanyang pangalan ay aalingaw-ngaw sa buong hangganan sa hinaharap. Kahit ang mga puwersa sa gitnang rehiyon ng Southern Heaven Territory ay gugustuhin kumuha ng isang kahangahangang alchemist tulad ni Alvin kung alam nila ang tungkol sa kanya. Ang isang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven peel ay maaaring walang halaga sa mga puwersang iyon, ngunit ang isang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven peel na wala pang 100 taong gulang ay ibang-iba na ang usapan. Hindi kalabisan na sabihin na ang mga pangunahing puwersa sa gitnang rehiyon ay maglalaban-laban para i-recruit siya. Dahil nagawa niyang pinuhin ang overarching heaven peel sa murang edad, ang kanyang kinabukasan ay magiging walang hanggan. Habang lalong sumisikat si Alvin sa Alchemy City, umuunlad din ang negosyo ng tindahan ng Tai Celestial Sect sa Alchemy City. Napakarami ng mga customer na tila ba maaaring bumagsak ang tindahan. Dahil dito, naging lubhang abala sina Marges, Elton, at Zongjing. Maya-maya, tumigil na rin si Alvin sa pagbisita sa tindahan. Bagamat marami pa ring mga customer, mas kaunti ang mga customer kapag wala si Alvin. Pumunta lang ba ang mga customer na iyon para kay Master Darfield? Hindi nagtagal at naunawaan ito ni Marges. Si Master Darfield ay isang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven peel kahit na wala pa siyang 100 taong gulang. Natural lamang na mausisa ang mga tao tungkol sa kanya, sabi ni Elton. Dapat ba nating hilingin kay Master Darfield na bumisita ng mas madalas sa tindahan? Sa ganoong paraan, mas tataas ang ating benta, mungkahi ni Marges. Gayunpaman, ang mungkahi ni Marges ay mabilis na tinanggihan nina Elton at Zongjing. Master Sito, ganoon ka na ba kadesperado na yumaman? Abala na tayo ngayon. Kung magiging kasing abala pa tayo ng pagdating ni Master Darfield, sa tingin ko ay magtatrabaho tayo ng husto, mabilis na sabi ni Elton. Hindi. Hindi umimik si Zongjing gaya ng dati. Maikli at diretso ang kanyang sagot. Hindi niya ipinaliwanag ang kanyang sarili tulad ni Elton. Pagkalipas ng ilang araw. Sa pansamantalang tirahan ng Tai Celestial Sect sa Alchemy City. Sa pangunahing bulwagan. Katatapos lang ni Alvin na magpadala ng ilang grupo ng mga bumibisitang celestial alchemist. Hindi niya maiwasang magreklamo kay Stanley, ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect. Akala ko makakahanap ako ng kapayapaan at katahimikan pagkatapos kong tumigil sa pagpunta sa tindahan. Sino ang mag-aakala na mas magiging abala pa ito?
Matapos huminga ng malalim si Alvin, sinabi niya kay Stanley, matandang ninuno, hindi ko na ito kayang harapin pa. Hindi ako lalabas ng kwarto ko hanggat hindi oras ng pagdalo sa Alchemy Conference. Pakiusap, tanggapin mo ang mga bisita para sa akin kahit sino pa sila. Sabihin mo lang sa kanila na nasa closed door cultivation ako. Wala akong pakialam kahit sabihin nilang mayabang ako. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya hinintay ang sagot ni Stanley bago siya umalis sa main hall kasama si Tanya. Sa mga nakalipas na araw, ilang dosenang celestial alchemist ang bumisita kay Alvin. Lahat sila ay may kahangahangang pinagmulan o nagmula sa mga nangungunang sekta ng 6 na timog silangang rehiyon. Natural lamang na nakipagkaibigan sila kay Alvin. Ang isang taong kasing talentado ni Alvin ay tiyak na karapat-dapat igalang. Marami sa kanila ang nag-isip na mas mabuting makipagkaibigan na lang sa kanya ngayon. Kapag sumikat na siya, mas mahirap na siyang makipagkaibigan. Walang balak si Alvin na makipagkita kahit sino sa mga taong ito, ngunit hiniling ni Stanley na siya ang kumatawan sa Tai Celestial Sect upang tanggapin ang mga bisita. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay natapos na si Alvin, na ayaw makihalubilo, sa wakas. Matapos niyang ipaalam ang kanyang balak kay Stanley, agad siyang umalis. Si Stanley, na kasalukuyang naiwang mag-isa sa pangunahing bulwagan, ay mapait na lamang ang nagawa. Kung si Alvin ay isang normal na elder ng Tai Celestial Sect, sasawayin niya sana si Alvin. Gayunpaman, si Alvin ay isang pansamantalang revered elder lamang ng sekta. Maituturing na ibinaba ni Alvin ang kanyang sarili upang manatili sa Tai Celestial Sect gayong napakaraming mas malalakas na sekta ang gustong kumuha sa kanya. Sa makatuwid, naisip ni Stanley na natural lamang na pagbigyan ang mga kapritsyo ni Alvin at palugdan siya. Hindi nagaksaya ng oras si Stanley at agad na naglabas ng pahayag. Mula ngayon hanggang sa pagsisimula ng Alchemy Conference, hindi natatanggap ng mga bisita ang Tai Celestial Sect. Patawarin mo kami. Ang mga tao mula sa iba't ibang puwersa na gustong makipagkita kay Alvin dahil sa kuryosidad ay pinahinto sa pasukan ng pansamantalang tirahan ng Tai Celestial Sect. Lumipas ang oras, at mabilis na lumipas ang mga araw. Sa isang kisap mata, malapit nang magsimula ang Alchemy Conference. 2854. Ang komperensya ng Alchemy ay sama-samang pinangunahan ng mga nangungunang paksayon sa 6 na rehiyon ng Timog Silangang. Ito ay inorganisa minsan kada 30 taon, at ang lugar ay umiikot sa pagitan ng 6 na rehiyon ng Timog Silangang. Ang bawat isa sa 6 na rehiyon ng Timog Silangang ay may kanya-kanyang lungsod ng alchemy upang magdaos ng komperensya ng alchemy. Sa kasalukuyan, pagkakataon na ng Barren Land na magdaos ng komperensya ng alchemy. Bagamat ang pamilihan ay itinuturing na puso ng Alchemy City, ito ay dahil lamang sa lokasyon nito sa sentro ng lungsod. Ang tunay na puso ng Alchemy City ay sarado sa publiko. Ito rin ang lugar ng Alchemy Conference. Sa pagsisimula lamang ng Alchemy Conference mabubuksan ang lugar sa publiko. Alchemy Square. Nalaman lamang ni Alvin ang pangalan ng lugar ng Alchemy Conference mula kay Stanley, ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect, bago sila umalis patungo sa Alchemy Conference. Ang Alchemy Square ay matatagpuan sa loob ng pamilihan at nababalutan ng makapal na hamog. Dati, nakita niya ang lugar na iyon noong namamasyal siya sa pamilihan kasama si Tanya. Noong panahong iyon, sinabi lang ni Stanley kay Alvin na ito ang lugar ng Alchemy Conference ngunit hindi niya ibinahagi ang pangalan nito dahil hindi naman nagtanong si Alvin. Sinabi rin niya kay Alvin na ang lugar ay nababalot ng isang ilusyonaryong formasayon na itinatag ng 3 pangunahing celestial sects ng Barren Land. Ang Alchemy Square ay may malawak na parisukat na platapormang bato sa gitna. Sa plataporma, may ilang upuan na nakaharap sa harapan na tinatanaw ang plaza. Nang makita ni Alvin ang ilang sir sa platapormang bato sa gitna ng Alchemy Square, mausisa niyang tinanong, matandang ninuno, bakit kakaunti lang ang mga upuan sa platapormang bato? Sa palagay ko ay hindi sapat ang mga ito para sa lahat ng matataas na opisyal ng mga nangungunang sekta sa 6 na Timog Silangang rehiyon. 8 upuan lamang ang naroon sa platapormang bato. 2 upuan ang nakaharap sa bawat isa sa 4 na direksyon ng Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran.
Mayroong 22 nangungunang sekta sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang. Malinaw na kulang ang mga upuan kahit isang kinatawan lamang mula sa bawat sekta ang mabigyan ng upuan. Master Darfield, hindi para sa amin ang mga upuang iyan, nakangiting sabi ni Stanley, ang mga upuang iyan ay nakalaan para sa mga miyembro ng Alliance of Celestial Masters. Ang alyansa ng mga Celestial Master. Biglang naalala ni Alvin ang alyansa ng mga Celestial Master. Ito ay isang alyansa para sa mga Celestial Alchemist at Celestial Weapons Craftsmen sa overarching Spirit Heaven. Matapos maabot ng isang Celestial Alchemist o Celestial Weapons Craftsman ang isang partikular na antas, makakakuha sila ng uniforme mula sa alyansa na naaayon sa kanilang antas. Ang alyansa ng mga Celestial Master ay kusang loob na pinapatakbo ng mga Celestial Alchemist at Celestial Weapons Craftsmen nang walang anumang kabayaran. Karamihan sa mga gumagawa ng desisyon ng alyansa ay mga cultivator na walang sekta. Gayunpaman, hindi maraming tao ang nang-ahas na sakta ng mga miyembro ng alyansa ng mga Celestial Master kahit na sila ay mga cultivator na walang sekta dahil maraming bihasang Celestial Alchemist at Celestial Weapons Craftsmen sa alyansa. Ang mga bihasang Celestial Alchemist at Celestial Weapons Craftsmen na ito ay may malawak na koneksyon, sa makatuwid, ang pagkakasakit sa isang miyembro ng alyansa ay tiyak na makakasama. Oo. Tumango si Stanley. Bawat komperensya ng alchemy sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang ay pinamumunuan ng mga miyembro ng Alliance of Celestial Masters. Kadalasan, ang mga kinatawan mula sa alyansa ay mga kataas-taasang Celestial Alchemist at mga walang sektang makapangyarihang nilalang. Mga powerhouse na walang sekta. Bahagyang nagulat si Alvin. Karamihan sa mga Supreme Celestial Alchemist mula sa alyansa ay mga cultivator na walang sekta. Natural lang na marami silang kaibigan ng mga cultivator na walang sekta rin. Kapag dumalo sila sa Alchemy Conference, poprotektahan sila ng mga cultivator na walang sekta, paliwanag ni Stanley, ang mga powerhouse na nagpoprotekta sa Supreme Celestial Alchemist sa panahon ng Alchemy Conference ay medyo misteryoso. Mula sila sa 9 Palaces Celestial Docks hanggang 10 Directions Celestial Docks. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang nagsasalita. 10 direksyon, mga Celestial Duke. 9 na palasyo, mga Celestial Duke. Nagulat si Alvin na may ganito kalakas na mga powerhouse sa hangganan ng Southern Heaven Territory. Akala niya ang mga nangungunang puwersa lamang sa 6 na Timog Silangang rehiyon ang may 9 na palasyo, mga Celestial Duke at 10 direksyon, mga Celestial Duke. Sino ang mag-aakala na may mga nakayukong tigre at mga nakatagong dragon din sa mga walang sektang cultivator? Magtatanong na sana si Alvin tungkol sa bilang ng mga Supreme Celestial Alchemist na dadalo sa Alchemy Conference nang may marinig na boses na puno ng paghamak. Gusto mo bang makipagpalitan ng Duke Grade Celestial Method o Duke Grade Divine Ability gamit ang walang laman na kahon na ito? Siguradong nababaliw ka na. Lumingon si Alvin at nakita ang pinanggalingan ng boses. Ito ay isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakikipag-usap sa isang pandak na matandang lalaki na mahigpit na nakahawak sa isang kakaibang kahon. Dahil sa mapang-akit na mga salita ng matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang, mahinahong sumagot ang matanda, natagpuan ng aking lola ang kaong ito sa isang maliit na mundo na iniwan ng isang Celestial Lord. Hindi ito ordinaryong kahon. Mapanghamak na tumawa ang lalaking nasa katanghaliang gulang bago niya sinabi ng may pang-uuyam, inilagay ko ang aking banal na kamalayan sa iyong kahon, at wala akong nakitang anuman doon. Sa tingin mo ba ay tanga ako? Kung bubuksan ko ang kahon at walang laman iyon, handa ka bang bayaran ako ng 10,000 primitive celestial stones? Kung mabubuksan mo ang kaong ito, ibibigay ko ito sa iyo nang walang hinihinging kapalit. Mahinahong patuloy na nagsasalita ang matandang lalaki. Ang aking Grandmaster ay isang 8 trigram Celestial Duke bago niya iniwan ang 6 Southeastern Regions patungo sa gitnang lugar ng Southern Heaven Territory. Kahit siya ay hindi mabuksan ang kahon. Napakasamang lumang kahon, hindi ko gugustuhin kahit ibigay mo pa sa akin ng walang bayad. Gayunpaman, dahil hiniling mo sa akin na buksan ito, bubuksan ko ito para sa iyo. Matapos kunin ang kahon mula sa matanda, sinubukan niyang buksan ang lumang kahon.
Gayunpaman, matapos ang ilang sandali ng pagpupumiglas, nabigo siyang buksan ang kahon. Hindi ito gumalaw. Namula ang mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Wala siyang magagawa kahit na hindi siya kontento na hindi niya mabuksan ang kahon. Paano ito nangyari? Bukod kay Alvin, ang pag-uusap ng lalaking nasa katanghaliang gulang at ng matandang lalaki ay nakapukaw din ng atensyon ng mga tao sa paligid. Isa itong kahon na walang laman. Madaling nakapasok ang aking banal na kamalayan sa kahon. Totoo na walang anumang bagay doon. Dahil napakadaling makapasok sa kahon para sa ating banal na kamalayan, bakit napakahirap itong buksan? Base sa kanyang celestial origin energy, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay isang celestial duke kahit papaano. Medyo kakaiba ang kaong ito. Kahit ang isang celestial duke ay hindi kayang buksan ito. Samantala, iniabot din ni Stanley ang kanyang banal na kamalayan sa kahon na nasa kamay ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Kinumpirma niya na ito nga ay walang laman. Isa itong kahon na walang laman, walang duda tungkol dito. Ipinarating niya ang mga salitang ito kay Alvin matapos imbestigahan ang kahon dahil sa kuryosidad. Nang marinig ang mga salita ni Stanley, inilabas din ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan sa loob ng kahon. Inaasahan niyang makakaharap siya ng ilang pagtutol, ngunit madaling nakapasok ang kanyang banal na kamalayan sa kahon. Sa katunayan, walang laman ang kakaibang kahon. Talagang walang laman. Sa sandaling ito, pumakbang si Stanley at sinabi sa lalaking nasa katanghaliang gulang, "Subukan mo." Nagtataka siya. Marami sa mga nanood ang agad na nakakilala kay Stanley. Di nagtagal, nakilala rin ng mga tao si Alvin. Si Stanley iyon, ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect. Siya ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect. Nakita ko siya sa labas ng tindahan ng Tai Celestial Sect mga 20 araw na ang nakalipas. Siya ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect. Dahil nandito ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect, dapat nandito rin si Master Darfield, di ba? Nandoon siya. Iyan ang kilalang Celestial Alchemist, si Master Darfield. Siya si Master Darfield. Totoo bang wala pa siya sa 100 taong gulang? Isa siyang halimaw. Maya-maya, nalipat ang atensyon ng lahat mula kay Alvin pabalik kay Stanley na kakahawak lang sa lumang kahon. Para maging eksakto, ang kanilang atensyon ay natuon sa lumang kahon na nasa kamay ni Stanley. Subukan ko ba? Lumingon si Stanley para tingnan ang may-ari ng kahon. Nabanggit mo kanina na kahit ang isang 8 trigram Celestial Duke ay hindi ito nabuksan. Opo, Senior Stanley, magalang na sagot ng matanda nang malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Stanley. Alam kong si Senior Stanley ay isang 8 trigram Celestial Duke. Isang karangalan para sa akin kung handa kang subukang buksan ang kahon. Matutulungan mo akong patunayan ang aking mga sinabi. Hindi nagaksaya ng oras si Stanley at sinimulang tipunin ang kanyang lakas para buksan ang lumang kahon matapos makuha ang pahintulot ng matanda. Matamang nakatitig ang mga tao sa kahon na nasa kamay ni Stanley sa sandaling ito. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect ay isang 8 trigram Celestial Duke. Lahat sila ay nagtataka kung mabubuksan ba ni Stanley ang kahon na sinasabi ng matandang lalaki na hindi mabubuksan. Samantala, isang matandang boses ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Alvin sa sandaling ito. May mahalagang bagay sa kahon na iyan, bata. Kailangan mo itong makuha. Makikipagtulungan ako sa Profound Divine Metal para tulungan kang buksan ang kahon pagkagising niya. Tanging isang taong, kahit papaano, ay isang Celestial Lord lamang ang makakapagbukas nito. Nabigla si Alvin nang marinig niya ang boses sa kanyang isipan. Ito ang Chaos Divine Flame. 2855. Nabigla si Alvin nang marinig niya ang boses ng Chaos Divine Flame. Agad siyang sumagot, "Senior, tiningnan ko na gamit ang aking Divine Consciousness. Walang laman ang kahon. Ngumisi ang Chaos Divine Flame. Mayroong ilang mga formasayon sa kahon. Tanging isang Celestial Lord o isang taong mas malakas ang makakapag-neutralize sa 3 maliliit na formasayon. Ang natukoy ng iyong Divine Consciousness ay isang huwad na imahe na binuo ng maliliit na formasayon.
May 3 bagay sa kahon na maaaring magligtas ng iyong buhay. Kailangan mo itong makuha. Pagkatapos, ang boses ng Chaos Divine Flame ay lalong humina habang nagsasalita, matutulog muna ako. Sa loob ng 1 buwan, pagkagising ko, gigisingan ko rin ang Profound Divine Metal. Sa oras na iyon, dapat ay may sapat na enerhiya ang Profound Divine Metal para magising. Pagkatapos, magsasama-sama tayo at tutulungan kang buksan ang kaong ito. Siyempre, iyon ay kung makukuha mo lang ang kahon. Matapos humina ang boses ng Chaos Divine Flame, hindi na ito tumugon kahit ilang beses itong tinawag ni Alvin. Sinabi ng Chaos Divine Flame na tanging isang Celestial Lord o isang taong mas malakas ang makakakita sa mga formation sa kahon at magbubukas nito. Ito siguro ang dahilan kung bakit walang nararamdaman ang lahat, kasama na ang Old Ancestor, mula sa kahon. Siguro dahil ito sa 3 formation. Bagamat parang baliw ang mga salita ng Chaos Divine Flame, hindi nagduda si Alvin sa mga salita nito. Tutal, ang Chaos Divine Flame ay umiiral na sa kanyang katawan ngayon, bahagi ito ng kanyang lakas. Lahat ng ito ay salamat sa Chaos Divine Flame na pumasok na sa 3 anyo at katumbas ng isang kilalang Celestial Fire kaya mahusay niyang napino ang mga tableta. Natural lang, mas kakaiba ito kaysa sa kilalang Celestial Fire. Natural lamang na maniwala siya sa mga salita ng Chaos Divine Flame kaysa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi ko mabuksan, sabi ni Stanley. Nang marinig ito, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa isa't isa. Mukhang may ilang masalimuot na pormasayon ang kahon. Kahit ang matandang ninuno na isang 8 trigram Celestial Duke ay hindi ito mabuksan. Narinig ni Alvin ang mga salita ng isang nakamasid nang makabawi siya sa kanyang katinoan. Lumingon siya upang tingnan si Stanley at nakita si Stanley na nagpapadala ng kanyang Celestial Origin Energy sa kahon upang buksan ito ngunit walang nangyari. Namula ang mukha ni Stanley dahil sa pagsisikap. Kahit gaano karaming Celestial Origin Energy ang ipadala niya sa kahon, ayaw pa rin itong mabuksan. Batay dito, malinaw na ang isang 8 trigram Celestial Duke ay hindi sapat ang lakas para buksan ang kahon. Sa katunayan, batay sa kung paano nagpumilit si Stanley na buksan ang kahon, marahil, kahit ang isang 9 Palaces Celestial Duke o isang 10 Direction Celestial Duke ay maaaring hindi ito mabuksan. Hindi ko ito mabuksan. Malayang inamin ni Stanley na hindi niya mabuksan ang kahon. Pagkatapos, lumingon siya sa may-ari ng kahon at sinabing, napakakomplikado ng kahon na ito. Malaking tulong ito para paglagyan ng mahahalagang bagay. Kaya, maituturing din itong isang kayamanan. Gayunpaman, walang laman ang kahon. At dahil hindi mabubuksan ang kahon mismo ay walang halaga. Senior Stanley, maniwala ka man o hindi. Talagang nakuha ng aking Grandmaster ang kaong ito sa Little World na iniwan ng isang malakas na Celestial Lord. Hindi ako magsisinungaling ng aking Grandmaster. Seryosong sabi ng matanda. Hindi ko sinabing nagsinungaling ka. Umiling si Stanley at iniabot ang kahon sa matanda. Sinabi ko lang na maliit lang ang halaga ng kahon. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ito mabubuksan ng mga mas mahihina kaysa sa mga Celestial Kings. Kung hindi ito mabubuksan, walang paraan para ipagpalit mo ito sa isang Duke Grade Celestial Method o Divine Ability. Nang marinig ang mga salita ni Stanley, napangisi ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Narinig mo ba yon? Sabi ni Senior Stanley, walang magpapalit ng kanilang Duke Grade Celestial Methods o Divine Abilities para sa hanggal mong kahon. Nanatiling tahimik ang matanda. Sa loob-loob niya ay nayanig siya. Hindi magsisinungaling ang kanyang Panginoon sa kanya. Kung gayon, posible kayang nagsinungaling ang kanyang lola sa kanyang Panginoon. Tutal, hindi niya kilala ang kanyang lola. Sa katunayan, hindi pa niya nakilala ang kanyang lola noon. Narinig lamang niya ang tungkol sa kanyang lola mula sa kanyang Panginoon. Bukod dito, ang kanyang Panginoon ay isang nominal na disipulo lamang ng kanyang lola. Kalahating buwan pa lamang natuto ang kanyang Panginoon mula sa kanyang lola. Dahil dito, hindi rin gaanong alam ng kanyang Panginoon ang tungkol sa kanyang lola. Ang lumang kahon na ito ang tanging iniwan ng kanyang lola sa kanyang Panginoon.
Natural lamang na pagpasyahan din ng kanyang Panginoon na walang laman ang kahon. Palaging itinuturing ng kanyang Panginoon ang kahon bilang isang alaala mula sa kanyang lola kahit na wala itong halaga. Dahil napatay ang kanyang Panginoon, nagpasya siyang ipagpalit ang kahon na ito para sa isang Duke-grade celestial method o divine ability upang mapabuti ang kanyang lakas at maipaghiganti niya ang kanyang Panginoon. Nagsimulang magduda ang matanda sa kanyang sarili. Talaga bang nakuha ni Grandmaster ang kaong ito sa isang maliit na mundo na iniwan ng isang malakas na Celestial Lord? Kung tutuusin, posibleng ang nagsinungaling ang kanyang Grandmaster sa kanyang amo para magmukhang mahalaga ang kahon. Samantala, matapos makinig sa mga salita ni Stanley, ang mga tao ay nagsimulang mag-usap-usap sa kanilang mga sarili na may mga boses na puno ng paghamak. Gusto talagang gamitin ng matandang lalaking ito ang isang walang kwentang bagay para ipagpalit sa isang Duke-grade celestial method o divine ability. Sinusubukan ba niyang manloko ng mga tao? Napakaraming hindi tapat na tao sa mundong ito. Iniisip ba niya talaga na kaya niya tayong lokohin? Iniisip ba niya na mga 3 taong gulang tayo? Isang hanggal lamang ang magpapalitan ng Duke-grade celestial method o divine ability para sa kanyang kahon. Tama iyan. Nang marinig ng matandang lalaki ang mga usapan sa paligid, namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Umalis na tayo. Hindi na natin kailangang sayangin ang oras natin sa isang sinungaling. Oo, tara na. Paalis na sana ang mga tao nang humakbang si Alvin at tinanong ang matandang lalaki na paalis na rin sana, anong uri ng Duke-grade celestial method o divine ability ang gusto mo kapalit ng kahon. Agad na tumigil ang mga taong paalis na sana. Lahat sila ay tumingin kay Alvin nang hindi makapaniwala. Natural lamang na nagpasya silang manatili at panoorin ang kaguluhan. Ang punong celestial alchemist ng Tai Celestial Sect. Ipagpapalit ba niya ang isang Duke-grade celestial method o divine ability para sa walang kwentang lumang kahon ng matandang lalaki? Hindi naman siguro siya ganoon katanga, di ba? Sa palagay ko ay hindi naman siya ganoon katanga. Malamang sinusubukan niya lang ang matandang lalaki para makita kung gaano siya kasakiman. Tama. Sino ang nakakaalam kung ang matandang lalaki ay may sapat na katapangan para humingi ng double trait offensive-defensive Duke-grade celestial method o divine ability? Sa sandaling ito, sa wakas ay napansin ng karamihan ang isang bagay na dati nilang hindi napansin. Sa wakas ay sinabi ng karamihan si Tanya na nakahawak sa kamay ni Alvin at nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Ha! Hindi ba't ang babaeng katabi ni Master Darfield ang sikat at walang kapantay na kagandahan? Oo. Siya nga yan. Nagkaroon ng alitan ng Young Master ng Profound Heaven Celestial Sect at ang Tai Celestial Sect dahil sa kanya. May nagsabing may buntong hininga, siya ay isang kagandahan na nagdudulot ng kapahamakan. Sa anumang kaso, ang kanyang kagandahan ay tunay na walang kapantay. Master Darfield. Dahil sa usapan sa paligid, alam ng matanda na si Alvin ang batang Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect. Bukod dito, isa siyang kilalang Celestial Alchemist na kayang pinuhin ang overarching Heaven Peel. Tumingin siya kay Alvin at sinabing, gusto ko lang ipagpalit sa isang single trait Duke-grade celestial method o divine ability. Kahit ano ay ayos lang maliban sa assistive Duke-grade celestial method o divine ability. Katulad ng karamihan, hindi niya inisip na interesado si Alvin na makipagpalitan ng kahit ano sa kanya. Gayunpaman, dahil sa katayuan ni Alvin, hindi siya nang ahas na maging bastos at tapat na sinagot ang tanong ni Alvin. Sa ilalim ng nagtataka at takot na tingin ng lahat, lumingon si Alvin kay Stanley at sinabing, matandang ninuno, gusto ko talaga ang kahon na ito. Maaari ko bang ipagpalit ang Duke-grade celestial method ng ating Tai Celestial Sect o isa sa 2 divine abilities para sa kahon? Nagulo ang isip ng lahat nang marinig nila si Alvin na gusto niya ang kahon. Maging si Stanley ay nalito. Nang makabawi siya ng katinoan, tumingin siya kay Alvin at sinabing, Master Darfield, sinabi ko lang na ang kahon na ito. Sumingit si Alvin, matandang ninuno, gusto ko talaga ang kaong ito. Tiningnan niya ng seryoso si Stanley habang hinihintay ang sagot ni Stanley. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Stanley si Alvin ng ganito kaseryoso.
Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha habang humihinga ng malalim. Pagkatapos, sa wakas ay sinabi niya, Master Darfield, dahil iginiit mo, natural na susuportahan namin ng Tai Celestial Sect ang iyong desisyon. 2856. Si Stanley, ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect, ay naniniwalang ang kakaibang kahon ng matanda ay hindi man lang sulit sa isang single trait Dokegrade Celestial Method o Divine Ability. Gayunpaman, dahil tila sabik at determinado si Alvin na makuha ang kahon, wala siyang lakas ng loob na tanggihan si Alvin. Dahil nanalo na si Alvin ng Double Trait Dokegrade Celestial Method at Divine Ability dati, walang duda na patuloy na mananalo si Alvin ng mahahalagang Celestial Method at Divine Abilities sa Alchemy Conference, na makakatulong din sa Tai Celestial Sect. Dahil sa malaking kontribusyon ni Alvin sa sekta, hindi taut-utol si Stanley na ipagpalit ang isang single trait Dokegrade Celestial Method o Divine Ability para sa lumang kahon. Salamat, matandang ninuno, malawak na ngumiti si Alvin habang hinihintay ang pagsang-ayon ni Stanley. Alam niyang hindi siya tatanggihan ni Stanley. Bagamat taglay niya ang Double Trait Dokegrade Celestial Method o Divine Ability na napanalunan niya mula sa supporting Sun Celestial Sect at sa Thousand Lives Celestial Sect, hindi niya maaaring ipagpalit ang mga ito para sa kahon dahil hindi pa niya kabisado o natututo ang mga nilalaman mula sa Memory Celestial Talismans. Dahil ang Tai Celestial Sect ay may mga kopya ng kanilang isang Dokegrade Celestial Method at dalawang Dokegrade Divine Abilities, hindi nito maaapektuhan ang sekta na ipagpalit ang mga ito para sa kahon. Nagulat ang mga nanood nang makita nila kung gaano kasabik si Alvin na makuha ang kahon. Iginiit pa niya na ipagpalit ang kahon kahit na ipinaliwanag na ng matandang ninuno ng Tai Celestial Sect na walang kwenta ang kahon. Inisip nila kung ano ang tumatakbo sa isip ni Alvin. Nababaliw na ba siya? Tiningnan nilang lahat si Alvin na parang isa siyang tanga. Alam ba ni Master Darfield ang ginagawa niya? Isang Dokegrade Celestial Method o Divine Ability kapalit ng kahon. Gaano ito kahalaga? Kahit ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect ay nagsabing walang kwenta ang kahon, ngunit pinipilit pa rin niyang makuha ang kahon. Walang hiya. Naniniwala ba talaga siya sa matanda at iniisip na ang kahon ay nagmula sa isang maliit na mundo na iniwan ng isang Panginoong Celestial? Master Darfield. Ibinuka ni na Margus, Elton, at Zongjing ang kanilang mga bibig upang subukang pigilan si Alvin. Gayunpaman, agad silang natahimik nang lumingon si Alvin para tingnan sila. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Alvin na may ganitong seryosong ekspresyon. Dahil dito, alam nilang wala silang pagkakataong pigilan siya. Sa kabilang banda, tahimik lamang na nakatayo si Tanya sa tabi ni Alvin. Sa kanyang palagay, hindi mahalaga kung questionin ng lahat ang paghatol ni Alvin. Buo ang kanyang tiwala kay Alvin. Kahit na hilingin ni Alvin na ipagpalit ang kanyang Dokegrade Celestial Method o Divine Ability para sa kahon, hindi siya mag-aalangan. Gagawin niya ang lahat basta't mapasaya niya ito. Master Darfield. Hindi ka nagbibiro, di ba? Nag-aalangan na tanong ng matanda habang nakatingin kay Alvin. Natatakot siyang sinusubukan lang hilahin ni Alvin ang binti niya. Hindi ako nagbibiro, sagot ni Alvin nang hindi nagpapaligoy-ligoy. Ang Tai Celestial Sect ay may isang Dokegrade Celestial Method at dalawang Dokegrade Divine Abilities. Ang Celestial Method ay isang uri ng paggalaw, at ang Divine Abilities ay uri ng pantulong at uri ng opens iba ayon sa pagkakabanggit. Pumili ng isa. Master Darfield. Seryoso ka talaga. Pakiramdam ng matanda ay parang nananaginip siya. Sino ang makakasisi sa kanya? Sinabi ng Chief Celestial Alchemist mula sa Tai Celestial Sect na gusto niya ang kahon na kahit ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect ay itinuring na walang kwenta. Napakaganda ng dating nito para maging totoo. Medyo na si Alvin matapos siyang paulit-ulit na tanungin ng matanda. Nakakunot ang noo niya, seryoso ako. Wala akong oras para magbiro sa iyo. Makikipagpalit ka ba o hindi? Ayos lang kung hindi. Nagtataka lang ako kung bakit hindi man lang mabuksan ng isang 10 Direction Celestial Doke ang kahon, iyon lang.
Nang mapagtanto ng matanda na seryoso si Alvin at naiinip na, dali-dali niyang sinabi, oo, syempre. Magpalat tayo. Master Darfield, gusto ko ang Assistive Duke Grade Divine Ability ng Tai Celestial Sect. Kinakabahan niyang tiningnan si Alvin na parang baka talikuran ni Alvin ang kasunduan. Matapos sabihin ng matanda ang kanyang kahilingan, tumingin si Alvin kay Stanley at sinabing, matandang ninuno, wala akong dala na Memory Celestial Talisman para sa Assistive Duke Grade Divine Ability. Dala mo ba ito? Bago pumunta sa Alchemy City, ang Memory Celestial Talismans lang ang hiniling ni Alvin para sa Duke Grade Celestial Method at ang Offensive Duke Grade Divine Ability kay Peyton, ang sect leader ng Tai Celestial Sect. Hindi niya hiniling ang Assistive Duke Grade Divine Ability dahil wala naman siyang gamit dito. Tutal, taglay na niya ang Heaven Grade Elementary Devouring Tactic na kasing lakas ng kahit anong Assistive Duke Grade Divine Ability. Kung naunawaan niya ang Assistive Duke Grade Divine Ability ng Tai Celestial Sect, sino ang mag-aakala na sa oras na mamaster niya ito, nakakuha na siya ng Assistive King Grade Divine Ability? Oo, meron ako. Tumanggaw si Stanley at iniabot ang isang Memory Celestial Talisman kay Alvin. Matapos kunin ni Alvin ang Memory Celestial Talisman, hindi niya man lang ito tiningnan bago niya ito ibinigay sa matanda. Sige at tingnan mo. Kung maayos ang lahat, maaari mo nang ibigay sa akin ang kahon. Nagtitiwala ako sa iyo at kay Senior Stanley. Sabi ng matanda bago iabot ang kahon kay Alvin. Kinarga niya ang Memory Celestial Talisman na parang isang mahalagang hiyas bago niya sinimulang tingnan ang laman ng Memory Celestial Talisman. Itong Assistive Duke Grade Divine Ability. Salamat, Master Darfield. Salamat, Senior Stanley. Paulit-ulit na nagpasalamat ang matanda bago tuluyang umalis. Gayunpaman, pagkaalis ng matanda, may ilang tao na agad na sumunod sa kanya. Hindi na kailangang sabihin pa, ang hinahanap nila ay ang Assistive Duke Grade Divine Ability. Alam ito ni Alvin. Tinaas niya ang isang kilay habang iniisip, may sarili sigurong paraan ang matanda para protektahan ang sarili niya dahil nang ahas siyang makipagkalakalan sa akin sa publiko. Kahit hindi niya ito kayang protektahan, swerte niya iyon. Matapos maranasan ng dalawang buhay, manhid na si Alvin sa lahat ng pagpatay at pagnanakaw sa mundo. Kahit tulungan niya ang matanda, hindi nito mababago ang kalikasan ng mundo. Sa sandaling ito, tumingin si Stanley kay Alvin at sinabing, Master Darfield, ang sect leader ng Martial Dragon Celestial Sect ay gustong makipagkita sa atin. Binati niya lang ako sa pamamagitan ng voice transmission. Tara, pumunta tayo roon. Hindi niya inabala ang kahon na nakuha ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, matapos itong imbestigahan, sigurado siyang wala itong kwenta. Sa kanyang palagay, gusto lang ni Alvin ang kahon dahil sa kuryosidad. Bagamat ito ay isang sinasadyang gawain, kahit na kailangan niyang ipagpalit ang isang Duke Grade Celestial Method at dalawang Duke Grade Divine Abilities para sa kahon, gagawin pa rin niya ito para mapalugdan si Alvin. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay mas mahalaga kaysa sa nag-iisang katangian na Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities. Sige, sagot ni Alvin. Kasama sina Tanya, Margus, Elton, at Zongjing, nahabol nilang 5 si Stanley. Nagsimula na ring maghiwa-hiwalay ang mga nanood, ngunit hindi sila tumigil sa pag-uusap sa isa't isa. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi siya pinigilan ng matandang ninuno ng Tai Celestial Sect at hinayaan siyang gawin ang gusto niya? Tama. Sinabi na niya na walang kwenta ang kahon, pero pinagbigyan pa rin niya ang kilalang Celestial Alchemist na iyon. Ano ang nakakagulat doon? Huwag mong kalimutan, si Master Darfield ay isang kilalang Celestial Alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching Heaven Pill kahit na wala pa siyang 100 taong gulang. Walang anuman para isakripisyo ang isang single trait Duke Grade Divine Ability para mapasaya ang isang tulad ni Master Darfield. Tama iyan. Kalahating buwan na ang nakalipas, nanalo si Master Darfield ng Double Trait Duke Grade Celestial Method at Double Trait Duke Grade Divine Ability mula sa Supporting Sun Celestial Sect at sa Thousand Lives Celestial Sect.
Kung hahamakin siya ng Taiyi Celestial Sect, sa tingin mo ba makukuha nila ang Double Trait Duke Grade Celestial Method at Divine Ability? 2857. Habang sinusundan nila si Stanley, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, naririnig ni Alvin ang mga talakayan sa kanyang paligid, ngunit hindi niya ito pinansin. Naniniwala siyang hindi siya maliligaw ng Chaos Divine Flame. Ang laman ng kahon ay katumbas ng 3 Nagel iligtas buhay na talisman. Kailangan mong makuha ang kahon. Ito ang mga salita ng Chaos Divine Flame. Inisip ni Alvin na alam ng Chaos Divine Flame na nasa lugar sila kung saan sagana ang mga Celestial Duke at iba pang malalakas na powerhouse. Malamang na makakatulong sa kanya ang laman ng kahon kung sakaling makaharap siya ng problema sa sinumang Celestial Duke. Ayon sa Chaos Divine Flame, ang laman ng kahon ay makikita lamang ng mga Celestial Lord o ng mga mas malalakas. Kung ganoon nga, ang laman ay tiyak na banta rin sa mga Celestial King. Kumislap ang mga mata ni Alvin habang tinitingnan muli ang lumang kakaibang kahon. Sabik siyang makita ang mahiwagang laman ng kahon. Senior Stanley. Isang pamilyar na boses ang umalingaw at nagpabalik sa katinoan ni Alvin. Nang tumangala siya, natuklasan niya, sa pangunguna ni Stanley, na nakarating na sila sa harap ng isang grupo ng mga tao. Ang pinuno ng kabilang grupo ay isang matangkad at maskulado, nasa katanghaliang gulang na lalaki na may magulo at magaspang na anyo. Puno ng balbas ang mukha niya. Taliwa sa kanyang anyo, ang kanyang damit ay malinis at walang bahid ng bahid. Ang kanyang tindig at aura ay nagpapahiwatig na mayroon siyang mataas na katayuan. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Kaden, ang pinuno ng sekta ng Martial Dragon Celestial Sect. Nakilala agad ni Alvin si Kaden. Tutal, kasama na ang pagkakataong ito na ang kanilang ikatlong pagkikita. Ang unang beses na nagkita sila ay sa labas ng pasukan ng Little World, ang pangalawang beses ay noong lumabas siya ng Little World, at ngayon ang kanilang ikatlong pagkikita. Pinuno ng sekta Colin, matagal na rin mula noong huli tayong nagkita, nakangiting sabi ni Stanley, hindi ko inaasahan na personal mong pamumunuan ang mga tao ng sekta mo rito. Inakala kong si Shanyo ang mamumuno sa grupo ng Martial Dragon Celestial Sect para dumalo sa Alchemy Conference dahil galing siya sa kanyang saradong cultivation. Si Shanyo ay isang 8 trigram Celestial Duke mula sa Martial Dragon Celestial Sect. Kilala rin siya bilang Golden Buddha. Siya rin ang ama ni Teddy, isang elder ng Martial Dragon Celestial Sect na nagkaroon ng alitan kay Alvin noon. Kalaunan ay napatay si Teddy ni Huxley, ang Supreme Elder ng Taiyi Celestial Sect. Dahil sa pagkamatay ni Teddy, lumabas si Shanyo mula sa kanyang saradong cultivation. Nadalaw na niya ang estate ng Taiyi Celestial Sect dati, at napansin ni Alvin ang puot ni Shanyo, ngunit wala siyang ideya kung bakit galit sa kanya si Shanyo. Ang matandang ninuno ay pumasok na naman sa saradong cultivation, kaya ako ang namuno sa grupo rito. Hindi ko inaasahan na si Senior Stanley din ang personal na mamumuno sa grupo mula sa Taiyi Celestial Sect. Inaasahan ko na sa halip ay darating si Sect Leader Peyton, nakangiting sagot ni Kaden. Pagkatapos, lumingon siya kay Alvin. Ngumiti siya at binati si Alvin na parang matagal na silang magkaibigan. Master Darfield, nagkita tayong muli. Pinuno ng sekta na si Colin, bahagyang tumango si Alvin bilang paggalang bilang tugon. Dati, nagtataka ako kung bakit kusang loob kang kinilala ni Master Sito at ng iba pa bilang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect. Hindi nakakapagtaka dahil wala ka pang ang 100 taong gulang, isa kang kilalang Celestial Alchemist na may kakayahang pinuhin ang kilalang Celestial Pill, ang overarching Heaven Pill, buntong hininga ni Kaden, inggit na inggit ako sa Taiyi Celestial Sect kaya ikaw ang pansamantalang Revered Elder. Pinuno ng sekta Colin, banibiro mo ako, mapagpakumbabang sagot ni Alvin. Master Darfield, masyado kang mapagpakumbaba. Kahit ang dalawang iginagalang na elder mula sa aming sekta ay gustong makipagkita sa iyo. Sinimulan ni Kaden na ipakilala ang dalawang lalaking nakatayo sa likuran niya kay Alvin. Pareho silang mga iginagalang na elder at kilalang Celestial Alchemist ng Martial Dragon Celestial Sect. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magpanggap sa harap ni Alvin.
Tutal, hindi pa nga umabot sa edad na 100 si Alvin, isa na siyang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang kilalang celestial pill, ang overarching heaven pill. Ang dalawang kilalang celestial alchemist mula sa Martial Dragon Celestial Sect ay nasa kalagitnaan ng pakikisalamuha kay Alvin nang may marinig na boses ng isang babae. Pagbati, Senior Stanley, Sect Leader Colin. Medyo pamilyar kay Alvin ang boses ng babae kaya't agad siyang lumingon para tumingin. Nakita niya ang isang babaeng nakaberde na namunguna sa isang grupo ng mga tao. Ang babaeng nakaberde ay walang iba kundi si Lorraine, ang pinuno ng sect ng Thousand Spiders Celestial Sect. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na si Crystal ay kabilang sa grupo ng mga tao mula sa Thousand Spiders Celestial Sect. Pagdating ni Crystal, nagpadala siya ng voice transmission kay Alvin. Alvin, sinabi sa akin ni Lena na nakilala ka niya at sinabi niya sa iyo na si Belinda ay nasa Alchemy City din. Bakit hindi mo hinanap si Belinda? Bago pa man mapatunayan ni Alvin ang kanyang kakayahang pinuhin ang overarching heaven pills, alam ni Crystal na hindi makabubuting hanapin niya si Belinda dahil papatayin siya ng sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect dahil sa pag-agaw sa pagkabirhen ni Belinda. Gayunpaman, dahil sa katayuan at kasanayan ni Alvin ngayon, kayanan niyang makipagnegosasyon sa sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect para makita si Belinda. Sa katunayan, kung handa si Alvin na sumali sa Compassionate Celestial Traveler Sect, maaaring handa pa nga ang sekta na payagan ang kasal sa pagitan niya at ni Belinda. Trabaho ko ito, at may sarili akong mga plano. Hindi ako mag-aabala dyan kung ako sayo, ikatlong binibini ng angkan ng Blackwell, walang pakialam na tugon ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission at hindi na siya pinansin. Naiwang nag-iisip ng mag-isa si Crystal tungkol sa bagay na ito. Master Darfield. Mainit at magalang na bati ni Lorraine kay Alvin. Katulad ni Kaden, ang kanilang biglaang pagbabago sa saloobin ay dahil sa kanilang natuklasan na si Alvin ay isang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pill kahit na hindi pa siya umaabot sa edad na 100. Ang kanyang kinabukasan ay magiging walang hanggan kung makakakuha siya ng isang supreme celestial fire sa hinaharap. Sino ang hindi sasamantalahin ang pagkakataong makipagkaibigan sa isang taong tulad niya? Pinuno ng sekta Juster, nakangiting bati ni Alvin kay Lorraine. Pagkatapos, sinimulang ipakilala ni Lorraine ang tatlong kilalang celestial alchemist mula sa Thousand Spiders Celestial Sect kay Alvin. Tulad ng mga kilalang celestial alchemist mula sa Martial Dragon Celestial Sect, silang tatlo ay mapagpakumaba sa harap ni Alvin at lubos na nagpapasalamat sa kanyang mga kasanayan. Nagulat si Alvin nang makita ang isang matandang babae na tila nasa edad 70 na kasama ng tatlong kilalang celestial alchemist mula sa Thousand Spiders Celestial Sect. Habang abala si Alvin sa pakikipag-usap sa tatlong kilalang celestial alchemist mula sa Thousand Spiders Celestial Sect, isang mapang mataas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran niya. Kaya, ikaw si Alvin. Ang Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect sa Wasteland. Hindi pamilyar kay Alvin ang boses, kaya naman, nahinuhan niya na ang nagsasalita ay isang estranghero. Base sa tono ng estranghero, malinaw na mayabang ito at iniisip na mas mataas siya sa lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpasya siyang huwag pansinin ang estranghero at ipinagpatuloy ang kanyang pakikipag-usap sa tatlong kilalang celestial alchemist mula sa Thousand Spiders Celestial Sect. Sa kasamaang palad, nagambala ang kanilang pag-uusap. Ang tatlong kilalang celestial alchemist ay malinaw na nagambala, ang kanilang mga mata ay may bahid ng takot habang nakatitig sila sa estranghero na nakatayo sa likuran ni Alvin. Isa sa mga kilalang celestial alchemist mula sa Thousand Spiders Celestial Sect ay mabait na nagpaalala kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Master Darfield, ito ang Arhet ng Blissful Sect. Arhet. Ano ang isang Arhet? Tanong ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi na bago kay Alvin ang Blissful Sect. Ang unang little world na pinasok niya ay naiwan ng isang Celestial King mula sa Blissful Sect. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya tungkol sa isang Arhat.
Ang Arhet ay isang titulong ibinibigay ng Blissful Sect sa isang taong kanilang pinili upang maging susunod na pinuno ng sect, paliwanag ng kilalang Celestial Alchemist mula sa Thousand Spiders Celestial Sect sa pamamagitan ng voice transmission. Dagdag po ang Arhet ayon kay Mr. Google ibang tawag, Sanskrit. Ito ay iginagawad sa mga monghe, sich nyo lang dagdag kaalaman din yan. Nang makitang naging mabigat ang kapaligiran ng hindi pinansin ni Alvin ang Arhet ng Blissful Sect, mabilis na sinabi ni Stanley para mawala ang tensyon, ikaw ang Arhet ng Blissful Sect. Bakit mo hinahanap si Master Darfield? 2858. Si Stanley, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, ay nagkusa na batiin ang Arhet ng Blissful Sect bilang paggalang. Gayunpaman, ang kanyang pagbati ay medyo casual. Ang kanyang saloobin ay katulad ng kung paano niya tinatrato si Rodel, ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect, noon. Siya ang pinakamalakas na tao at isang mahalagang figure ng Taiyi Celestial Sect. Magiging katawa-tawa para sa kanya na yumuko sa isang nakababata kahit na ang Arhet ay mula sa isang mas malakas na sekta. Ang Arhet ng Blissful Sect ay isang batang monghe na nakasuot ng pilak na kasaya na may siyam na peklat ng ordinasyon sa kanyang ulo at isang nunal sa kanyang glabela. Ang batang monghe ay may kaaya-ayang mga tampok ng mukha at maituturing na gwapo kung humaba ang kanyang buhok. Gayunpaman, ang batang monghe ay may taglay na arrogant at dominanti na hitsura na nagpapamukha sa kanya na hindi pala kaibigan at mahirap lapitan. Nagtanong ang batang monghe, kaya ikaw si Stanley, ang 8 Trigram Celestial Duke ng Taiyi Celestial Sect. Oo, ako si Stanley, malamig na sagot ni Stanley. Natural lang na hindi siya natuwa na tinawag siya ng batang monghe nang hindi gumagamit ng kahit anong titulo. Isa itong kawalang galang, kung tutuusin. Matagal na niyang naririnig ang tungkol sa Arhet ng Blissful Sect, ngunit ito ang unang beses na nakilala niya ang Arhet ng Blissful Sect. Dahil nandito ka, maganda iyan. Gusto ng Blissful Sect na ibigay ng Taiyi Celestial Sect si Alvin, prangkang sabi ng Arhet ng Blissful Sect, natural lang, pwede kang tumanggi. Gayunpaman, kailangan mong panagutan ang kahihinatnan. Pakitandaan iyan bago ka magdesisyon. Hayagan niyang pinagbantaan si Stanley at tumingin kay Arhet ng may pagmamataas, halatang walang takot kay Stanley. Nang marinig ang mga banta mula sa Arhet ng Blissful Sect, humagalpak ng tawa si Stanley. Bakit ka tumatawa? Masungit na sabi ng Arhet ng Blissful Sect habang ang intensyong pumatay ay kumislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Nang tuluyan ng hamupa ang kanyang tawa, tumingin si Stanley sa Arhet ng Blissful Sect at sinabing, kung walang ibang nagbanggit na ikaw ang Arhet ng Blissful Sect, mahihirapan akong paniwalaan. Hindi ako makapaniwala na ang mga tao mula sa Blissful Sect ay bulag na bulag para piliin ang isang batang tulad mo bilang Arhet. Bagamat ang Taiyi Celestial Sect ay hindi kasing lakas ng Blissful Sect, isa pa rin kami sa mga nangungunang sekta sa 6 Southern Regions. Kung pag-uusapan ng seniority, mas bata ka sa akin ng ilang henerasyon. Nang makilala mo ako, hindi mo ako nirespeto kahit na senior mo ako. Ayos lang iyon. Pero pinagbantaan mo pa ako. Sa tingin mo ba talaga matatakot ako sa mga banta mo? Isang pangiinis at isang mapanghamak na ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha nang magsalita siya. Bagamat ang Blissful Sect ay isang puwersang dapat isaalang-alang, ang Arhet ng Blissful Sect ay hindi isang taong kinatatakutan ni Stanley. Ikaw. Galit na galit ang Arhet ng Blissful Sect, pansamantalang nawala ng masabi. Muntik na siyang mapatalon sa galit ng may umalangaw na mahinang boses sa hangin. Franco, bakit ka nandito mag-isa? Di nagtagal pagkatapos nito, lumitaw ang isang monghe na nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gininto ang kasaya na nangunguna sa 5 tao. Isang matandang monghe sa grupo ng 5 ang tila may pinakamataas na ranggo. Ang natitirang 4 na tao ay malamang na mga kilalang celestial alchemist mula sa Blissful Sect. Grandmaster. Humakbang pawarap ang Arhet ng Blissful Sect at bumati ng may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang kayabangan kanina ay naglaho ng walang bakas. Pagkatapos noon, ang mga bagong dating na tao mula sa Blissful Sect ay naglakad patungo sa mga grupo ng mga tao mula sa Taiyi Celestial Sect, sa Martial Dragon Celestial Sect, at sa Thousand Spiders Celestial Sect.
Pagbati, Senior Argus. Sina Kaden at Lorraine, ang mga pinuno ng sect ng Martial Dragon Celestial Sect at ng Thousand Spiders Celestial Sect, ayon sa pagkakabanggit, ang mga unang bumati sa nasa katanghaliang gulang na monghe. Magalang ang kanilang mga tono. Batay dito, malinaw na mataas ang katayuan ng nasa katanghaliang gulang na monghe. Bahagyang tumango ang nasa katanghaliang gulang bilang tugon kina Lorraine at Kaden bago lumingon kay Stanley. Stanley, nakakaramdam ka ba ng tagumpay sa pagpapanggap sa harap ng isang nakababata? Naging seryoso ang ekspresyon ni Stanley nang lumitaw ang monghe na nasa katanghaliang gulang. Nang marinig ang mga salita ng monghe, nagkunwari siyang nagbibiro at sinabing, kaya ang arhet na ito ay ang iyong dakilang disipulo. Samantala, lumingon si Alvin upang tingnan si Stanley nang may pagtataka. Hindi umatras si Stanley o nagpasakop man ng harapin si Rodel, ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect, at ang arhet ng Blissful Sect. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Stanley na mapagparaya sa isang tao. Sino ba talaga ang nasa katanghaliang gulang na monghe na ito? Malamig ang mga mata ng gwapong nasa katanghaliang gulang na monghe na nagdulot ng isang nakakatakot na pakiramdam sa puso ni Alvin. Maya-maya, natanto ni Alvin ang sinabi ni Margus sa kanya noong naglalakbay sila patungo sa Alchemy City sa Barren Land. Argus. Tama. Nabanggit ni Master Sito na si Argus ang pinakamalakas na 9 Palaces Celestial Duke sa 6 Southern Regions. Si Argus ay isa sa dalawang matandang ninuno ng Blissful Sect at malawakang itinuturing na pinakamakapangyarihang 9 Palaces Celestial Duke sa 6 Southern Regions. Ang isa pang matandang ninuno ng Blissful Act ay isang 10 Directions Celestial Duke, ang tanging kilalang umiiral na 10 Directions Celestial Duke sa 6 Southeastern Regions. Stanley, hindi ka ba nasisiyahan sa kasalukuyang pagpili ng Blissful Sect ng Arhet? Sa katunayan, ako ang personal na pumili kay Franco bilang Arhet ng Blissful Sect. Ano ang sinabi mo tungkol sa bulag ng Blissful Sect sa pagpili kay Franco bilang Arhet ng Blissful Sect? Sa tingin mo ba ay mas may alam ka? Tanong ni Argus sa hindi nasisiyahan na tono habang dahan-daang lumalapit sa mga tao mula sa Taiyi Celestial Sect. Kapatid na Argus, ako. Magpapaliwanag na sana si Stanley nang. Whoosh! Napatawa si Argus nang may malakas na bugzo ng hangin na lumabas mula sa kanyang katawan at humampas patungo sa mga tao mula sa Taiyi Celestial Sect na ikinagulat nila. Gayunpaman, nang paparating na ang hangin sa mga tao ng Taiyi Celestial Sect, bigla itong naging banayad na simoy ng hangin. Malinaw na sadyang ipinakita ni Argus ang kanyang mahusay na pagkontrol sa kanyang lakas para ipakita kung paano niya ito mamanipula ayon sa gusto niya. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, humupa na ang simoy ng hangin. Bigla siyang nakarinig ng masakit na ungol at agad na lumingon upang tumingin. Nakita niya si Stanley na nakahawak sa kanyang mga mata habang ang dugo ay tumutulo sa kanyang braso. Salamat sa pagiging maawain, kapatid na Argus, sabi ni Stanley. Inalis niya ang kanyang kamay sa kanyang mata, at ibinunyag ang isang duguan at sira-sira na mata. Nabulag ang kanyang kaliwang mata. Bagamat nagpasalamat si Stanley kay Argus sa pagpapakita ng awa, malinaw na nakita ni Alvin ang galit na namumuo sa kaibuturan ng kanang mata ni Stanley. Biro yan. Paano nga ba naman time na magpapasalamat ang isang tao sa taong bumulagta sa kanya? Sinabi lang naman ni Stanley ang mga salitang yun para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Tunay nga, maawain ako dahil hindi ko binulag ang mga mata ninyong dalawa, walang pakundangang sabi ni Argus. Kaya ito ang lakas ng isang siyam na palasyo na Celestial Duke. Naisip ni Alvin sa sarili. Kahit si Stanley, isang 8 trigrams Celestial Duke, ay hindi nakaganti matapos mabulag. Dahil dito, lubos na naunawaan ni Alvin kung gaano kalakas ang mga 9 Palaces Celestial Duke. Sa 6 na katimugang rehiyon, matagal nang kumakalat ang mga chismis na ang susunod na magiging 10 Directions Celestial Duke ay malamang na si Argus. Ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay iginagalang. Bagamat maaaring may ilang malalakas na powerhouse na palihim na nagbabantay sa Taiyi Celestial Sect, hanggat hindi lumalagpas ang mga kaaway sa mga hangganan, hindi makikialam ang mga powerhouse.
Bukod dito, sino ang nakakaalam kung ang Blissful Sect ay may mga powerhouse na palihim na nagbabantay din sa kanilang sekta? Naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.